Pastor, Pastor Joshua Zapata. Praise the Lord. Pumiyok pa eh. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Sinong pinagpala, sumigaw lang ako yon. Sinong di naligo, sumigaw lang ako yon. Ayan. Pwede naman maligo mamaya. Pwede bumawi. Ayan. Sige, pakisabi naman sa katabi mo, nagagalak ako na nadirito ka ngayon. Ayan. Masaya ako na nakita kita ulit. Sige, kausapin mo yan. Masaya ako na nakita kita ulit. Praise the Lord sa lahat. Once again, sa lahat ng mga naniniwala na mayroong gagawin ng Panginoon ngayon, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, hallelujah. Tatanong ko lang ulit, sino yung nakapag-register na? Taas ang kamay. Yan. Konti-konti pa lang ha. Sinong magpaparegister na mamaya? Taas ang kamay. Uy, dalawa ha. Sana makapagpa-register na po tayo sa atin pong youth camp. So, I do believe at patuloy po tayo naniniwala na hindi po magkukulang ang ating Panginoon. Sino yung malakas na amen? Meron magpo-provide dyan. Amen, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So ngayon po, tuloy-tuloy po tayo sa ating topic about victory in Jesus. Last week, ang napag-usapan natin ay over sin and death. Sinong natuto? Sinong hindi na nag-i-enjoy sa kasalanan? Praise the Lord. At ngayon po, ang i-share ko sa inyo is this, victory over fear and anxiety. Ayan. Medyo timely to timely. Kasi habang dinidiscuss niya sa amin, ang daming mga nangyayari ngayon sa mundo po natin. Right? And nagsisearch po ako kung ano nga ba yung possible causes. So focus lang natin muna. Tinanong ko nga si Sir Matt kanina, ano yung mas grabe ba? Yung fear or yung anxiety? So ang sabi niya, ang sabi ni Kuya Matt kanina, hindi sila, intertwined. Yan. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kapag nagkaroon ka na ng takot, matik dyan, andyan na yung anxiety, mag-creep in na. So, possible cause ng anxiety, nag-search din ako kanina, sabi ng Google, poverty. Kaya merong mga nagkaka-anxiety kasi unsure kung makakakain pa bukas. Possible cause ng anxiety, ako nabigla ako, pwede pala to. Pwede pala napapass down sa generation yung anxiety. So, lahi-lahi din siya, hindi lang diabetes. Pero praise God, naputol na sa atin yun. Amen. Tapos, possible cause ng anxiety, fear and anxiety, environment. Kung sino yung mga nakakasama, possible cause ng anxiety kapag nabully ka sa school. Ayan, meron ng parang matik sa atin na kapag nabully ka na once, feeling mo palagi kang mabubully. And meron dito, sabi niya, drug addictions. Possible causes po ng anxiety. Sabi ko, marami pala. Akala ko takot lang. And then, isa sa mga, hindi ako nabigla, pero isa sa mga main causes ng anxiety, lalo na sa mga kabataan, alam nyo, tanong nyo, ano yon? Social media. Kaya pala madaming mga kabataan na nagkakaroon ng anxiety, it's because sobrang babad nila sa social media. Tapos nagkakaroon na ng comparison. Gusto ko maging kasing yaman ako ni Sir Gavin. Maging kasing yaman ako ni Kong. Ano nangyayari? Hindi po tayo pare-pareho ng rich. Dapat matuto po tayong yung kayamanan natin si Jesus lang. Kaya po maraming nagkaka-anxiety, maraming gumagaya sa mga influencers. Kasi bakit? Parang, what a life. Meron kang ganitong buhay, meron kang ganitong kayamanan, meron kang ganitong material na pag-aari. But in reality, ang sabi nga nila, huwag nating paniwalaan lahat na nakikita po natin sa social media. Lalo na yung mga nagpa-flex ng mga libu-libu mga pera. Yung iba doon, papel sa loob. Kasi bakit? They just want to show off. Pero tayo naiingit naman tayo, gusto natin magkaroon ng ganun. Kaya nagkakaroon po ng anxiety. Yung major naman is yung causes ng anxiety is yung trauma. Meron kang traumatic experience before, meron mga near-death experience, tapos merong mga dahil na-abuse ka, sexual abuse, physical abuse, verbal abuse, mental abuse. Ayan, so ito daw yung mga possible causes ng anxiety. At ngayon, sa kabuuan ng mundo, nagkakaroon po ng general cause ngayon ng anxiety. Ano po yan? Yung gera. Sobrang gulo ng gera kasi wala namang peaceful na gera.
Kaya nga, lalo na sa ating Pilipinas, grabe nagtataasan yung gas. Kasi kapag nagtaas na yung gas, tuloy-tuloy na po yan. Magtataas na yung bilihin, yung pamasahe niyan, magtataas na. So, maraming nagkukos sa atin ng anxiety. And then, nagre-research ako, sabi ko nga, nabigla ako. Kasi pag-uusapan po natin, victory over fear and anxiety. So, I was searching kaninang madaling araw. Sabi ko, Lord, ano yung mga simptomas ng anxiety? Alright? Kasi ngayon, ang problema sa mga kabataan ngayon, makaramdam lang ng konting nabasted ka lang, may depression ka na. Alright? So, meron pala silang mga parang category. Pero ito yung iilan sa mga symptoms. Galing po ito sa World Health Organization or WHO. Common anxiety signs and symptoms includes feeling nervous, restless, or tense, having sense of impending danger, panic, yung parang feeling mo palagi mayroong mangyayaring masama kung nasaan ka man, yung nahihirapan kang huminga, ayan, bigla kang nanlalamig, namamawis, nang hindi mo maintindihan, bigla ka na lang inaantok, bigla ka na lang napapagod nang wala ka pa namang ginagawa. Ito yung mga parang causes or symptoms ng anxiety. Then, nag-search din, sa WHO din to, at dami palang klase ng anxiety. Hindi lang pala siya biglang panic attack, depression, anxiety, hindi lang pala siya ganon. So upon reading kanina, sinishare ko po to, di natin tinatanggap, pero sinishare ko lang, sabi dito, several different kinds of anxiety. Meron generalized anxiety disorder. Ang meaning daw nito is yung persistent and excessive worry about daily activities or events. So, di ko alam, araw-araw, bigla kang may takot. Araw-araw, bigla kang hindi peaceful. Ito daw yung generalized anxiety disorder. Merong panic disorder. Ito po, meron ako Wow. Kala ko magkaka-anxiety. Hindi, in Jesus' name, joke lang. Panic, yung pong panic attack or panic anxiety, I've witnessed people po firsthand. Ito po yung feeling nila, mamamatay na sila dahil akala nila na inaatake po sila. Pero in reality, upon pagdating ng emergency room, walang makita yun ng mga doktor. Ito yung bagay na akala nila, they are having yung shortness of breath, yung breathing, tapos sobrang naninikip yung dibdib nila. Pero pagdating ng hospital, wala makita yung doktor. Ganun pala yung panic attacks. So meron pa rin palang ganun. Social anxiety, meron pa dito agoraphobia, excessive fear or worry and avoidance of situation. Yung parang feeling mo, merong magkaka-anxiety kaya ina-anxiety ka na rin. So ganito po daw to. Sepangs, kung alam niyo yung salitang sepangs or sifangs or separation anxiety, yung kapag malingat ka lang ng konti, umalis lang ng konti, parang nagkaka-anxiety ka na. Ayan, meron mga phobias and all. Pero sabi ko, Lord, grabe naman. Ang dami namang anxiety. Hindi ko po dinideny na meron pong presence ng anxiety. Hindi ko po dinideny na meron mga pagkakataon that we are being anxious about things. So, nag-search din ako. Upon reading dun sa blog, dun sa page po mismo ng WHO, ano yung pwedeng panlaban? How can we combat anxiety and fear? Paano po natin malabanan? Kasi grabe. Ang dami pala nilang klase. Ang sabi dito, yung unang treatment daw na gagawin, kailangan psychological treatment. So ito yung meron kang kakausapin, merong magbibigay na direction sa'yo, bibigyan ka ng gamot, bibigyan ka ng antidepressant. So ito daw. And then yung next niya, pangalawa, self-help. Tulungan mo yung sarili mo. I've interpreted it, nung binasa ko siya, parang ganito siya. Kung nasaan ka ngayon, umalis ka muna dyan, hanapin mo yung sarili mo. Tapos sabi ko, hindi siya pwedeng mag-work ng ganun kasi nga nawawala ka eh. Kasi nga wala ka, hindi ka na nakakapag-isip ng maayos, hanapin mo pa yung sarili mo. Tapos kanina, meron akong kausap na doktor dyan sa tabi, sabi ko, papaano nilalabanan yung ganyan? Papaano, medically speaking, papaano natin ma-overcome yung anxiety? Sabi niya, psychological. Tapos alam niyo daw, kapag grabe na yung anxiety, kapag severe na yung depression and anxiety, alam niyo kung anong ginagawa? Ini-electrocute yung utak. Alam niyo anong ibig sabihin nun? Parang kinokuryente daw yung utak para ma-reset. Kasi bakit? Lalo na yung severe na napapunta na dun sa insanity na hindi mo na makontrol, kailangan daw nilang gawin yun. Pero ito yung sinabi niya, nang kausap ko na doktor kanina. Doktor po to, doktor, in Jesus' name. Pero alam mo kuya, sabi niya,
spiritual pa rin talaga. Do you believe na yung fear and anxiety is spirit? Once again, don't get me wrong, huwag niyong i-cut tong video. Okay? Ang sinasabi ko po dito, we are not denying the fact na meron pong anxiety and fear. Ang sinasabi ko lang dito, hindi natin siya pwedeng labanan sa kung paanong paraan lang natin siya alam. Because it is a spiritual battle na kailangan alam po natin. Kaya nga sabi ko, nung sinabi niya yun, it is confirmed. Doktor to ha. Alam niya kung ano yung sinasabi niya medically. Pero ang sabi niya, kuya, spirito din talaga. Kahit pa pumunta ka sa mga mental ward, ang sabi niya, makakasense ka ng different kind of spirit. Ganyan daw pala talaga. Yung mga, syempre, sa mga mental ward, yung mga nasiraan na ng bayat and all. So sabi ko, spirito pa rin talaga siya. Ngayon, sobrang galing lang ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and... So hindi daw tayo binigyan ng spirito ng Panginoon ng takot. And basically, hindi galing sa Panginoon ang spirito ng takot. Ang sabi niyan, but of power, love, and self-discipline. The first step in dealing with such fear and anxiety, ang sabi po dyan, is to understand that they are not from God. Pakisabi, they are not from God. Ito yung pinakauna natin kailangan tanggapin based po sa verse na binasa po natin. Yung fear, yung anxiety, yung depression, yung mental illness are not from the Lord. Ngayon, kung hindi sila galing sa Lord, bakit natin sila tatanggapin? Bakit natin sila yayakapin? Yes, don't get me wrong. Once again, there will be times that we will feel anxious. There will be times, meron po mga pagkakataon that it will cause us na parang nadidepress ka na. Hindi ko dinideny yan. Pero mas tinatanggap ko lang yung katotohanan na hindi galing sa Diyos yan. At yung mga bagay na hindi galing sa Diyos, pinapalayas po natin yan. Though baka lang meron sa inyo, lahat na lang spiritual, lahat spiritual. If you can just see the spiritual realm, lahat talaga, nagmamanifest muna sa spiritual bago magmanifest sa physical. Kaya nga we are dealing things spiritually. But the thing is, gaano ka kaalam kapag spiritual na bagay yung pinag-uusapan? For example, itong fear and anxiety, itong depression na to, alam nyo, nag-research ako, in 2021 pa to ha, 2021. Alam nyo kung gaano karami yung tinalaga ng World Health Organization na merong fear, anxiety, tsaka depression? 359 million. Sa Amerika pa lang to. Can you just imagine that? Paano yung hindi pa nila nakausap? Paano pa yung Pilipinas dyan? Are you getting this point? Hindi ito basta sakit. Spiritual to na laban. Ang tanong, gaano ka ka-ready humarap para labanan po natin itong anxiety na to? Kaya pakisabi naman sa katabi mo. Pakitanong yung katabi mo, ready ka na bang lumaya? Ang tanong, ready na ba tayong lumaya dito po sa bagay na to? Ang sabi po dito, God has given us a sound mind. Yung pong sinabi kanina, yung self-discipline or sound mind. The ancient Greek word na ginamit po dun sa sound mind or self-discipline, listen to this, is the idea of having a calm and self-controlled mind. So kapag sinabi ng Panginoon that I did not give you a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline or sound mind, ang ibig sabihin niyan, binigyan kita ng kaisipan na kalmado. Binigyan kita ng kaisipan na payapa. Ang ibig sabihin, that verse itself, pinapakita ng Panginoon, ngayon pa lang matagumpay na tayo sa anxiety. Na ngayon pa lang matagumpay na tayo sa fear. Kasi bakit? Ang binigay ng Panginoon sa atin, kapayapaan na hindi maintindihan ng mundo. Ang tanong, meron ka bang ganong klase ng kapayapaan? Pakitanong yung katabi mo, do you have that kind of freedom and peace? Ayan, mamaya pag-aaralan din po natin yan. Ang sabi po dito, we don't need to accept what God has not given us. Hindi po natin kailangan tanggapin yung mga bagay na hindi galing sa Diyos. Ano po yan? Yung spirit of fear and timidity. And we do need to humbly receive and walk in what He has given us. Nandiyan po ba? Pakilagay po natin. Hindi po natin kailangan tanggapin yung bagay na hindi galing sa Diyos. At kailangan natin tanggapin yung mga bagay na meron ka pa kung babaang loob na mga bagay na galing sa Diyos. Ano po yan? Yan po yung kapangyarihan, power, love, and self-discipline or sound mind. Yan po yung dapat na meron tayo.
Yan po yung dapat na tinatanggap natin. Ang nagiging problema lang, kapag nasa battle na, nakakalimutan na natin. Kapag meron ng nagkukos sa atin for us to have anxiety, or fear, or depression, or panic attacks, nakakalimutan na natin. Kaya nga kailangan i-remind natin yung sarili natin, hindi galing sa Diyos to, ang galing sa Diyos yung mga bagay para malabanan ko itong bagay na to. Kaya nga, kikilos tayo from victory, not for victory. Alam ko lahat tayo, I declare in Jesus' name, malaya na tayo sa anxiety. Malaya na tayo sa takot, malaya na tayo sa depression. Okay? Ready na ba kayo? Una po, to be victorious over fear and anxiety, you need to know the Lord, your God. Pakisabi, know the Lord, your God. Yung pong knowing the Lord your God, hindi po ibig sabihin mental assent lang, nakilala ko yung Diyos na meron ako. Ang ibig sabihin, it pertains about intimacy. Napag-usapan po natin ito kamakailan. Kailangan intimate po tayo sa Panginoon. Knowing the Lord your God is the foundation for overcoming fear because it shifts your focus from your circumstances, ang sabi dito, to His unchanging character. Ito daw po yung meron tayo. So ngayon, pag-uusapan po natin, ano ba yung dapat nating malaman sa atin pong Panginoon? Binigay po sa amin to, na ibibigay ko po sa inyo, ang sabi dito, you need to know His presence. Ano po yung presence niya? That He is always with you. Pakisabi, the Lord is always with me. Fear often stems from feeling isolated in a difficult situation. Kaya daw nagsisimula po yung takot. Kasi nag-i-start mong maisip na parang nag-iisa ka. Yung feeling mo, tangan mo yung problema ng buong mundo. Yung feeling mo, walang nagmamahal sa'yo. Yung feeling mo, wala ka nang mararating. Yung feeling mo, ikaw na lang mag-isa. Alam mo, tama ka naman eh. Feeling mo lang yon. Are you getting the point? It's all about the feelings. Ito lang yung pakiramdam mo, but in reality, you were never alone. Kasi bakit? Hindi tayo iwan ng Panginoon eh. Kasama po natin ang Panginoon eh. How much more prone to fear and discouragement we are when we are alone, but we are never alone because God has declared, fear not, for I am with you. Kaya nga hindi po natin dapat maramdaman na nag-iisa tayo kasi in reality, we were never alone. Kasama po natin ang Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 41:10, so do not fear. Pakisabi, do not fear. Hindi po to suggestion. Hindi po to option. Command po ito ng Panginoon na anak, huwag kang matakot. Di ba nga po, sinasabi nila 365 times, the Lord has said in the Bible, ang salitang do not fear. But I do believe kahit isang beses lang po sabihin ng Panginoon, that's enough para po hindi tayo matakot sa pang-araw-araw na buhay po natin. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot. Iya ka mataloti, kasanting na ita. Iya ka mataloti. Ano po bang sinabi ng Panginoon? Bakit kinuman niya tayo na huwag matakot? For I am, ito pala yung pangako ng Diyos eh. Ito pala yung sinasabi ng Panginoon sa atin eh. Bakit tayo matatakot sa future? Kasama natin ang Panginoon. Bakit ka matatakot kung meron kang pambayad ng bills? Kasama natin yung Panginoon. Ang sabi nga po, if God is for us, who can be against us? Kaya bakit ka matatakot? Pastor, nakakatakot yung mga demonyo. Kapatid, mas nakakatakot ka sa demonyo. Hindi mo ka. Authority. Kaya, pag-uusapan natin. Tinignan yung katabi na takot. Ang sinasabi ko po dito, dapat mas matakot yung mga demonyo sa atin. Kamakailan? Thursday. Ayan, meron po akong dinedicate na bahay. And typically po, parang sa mga subdivision ngayon, hindi ako magbabanggit kung ano subdivision, para mga nakakatakot. Nagkwento ko ng mga nakakatakot. Hindi para takutin kasi may alam naman sa Bible yung pinag-ano po namin ng bahay. And then nagkukwento ko, sabi niya, Pastor, nangingilabot ako. Natatakot. Sabi ko nga, huwag kang matakot. Kasi bakit? Lalo na po sa mga subdivision, yung mga bagbagong subdivision. Ako, ilang beses na po to na pinapag-pray po yung mga bahay-bahay kasi for example, nagtatrabaho sa taas, tapos sa baba merong mga naririnig, merong mga paranormal activities. Tapos meron pa pong one time isa sa mga kaibigan, mag-isa siya sa bahay kasi nagtatrabaho yung kapatid niya. Magdi-devotion siya sa taas.
Tapos, nung daw pababa siya, ayan, ready na kayo. Nung daw pababa po siya, meron siyang nakita. At yung nakita po niya yung movie na yung Madre. Yan. Balak. So nakita daw niya si Balak. Tapos, syempre, ako kasi, praise God, tinanggal na ng Lord yung takot sa buhay ko. So, pag-pray po namin, kaso pinag-pray namin, nasa labas lang kami. Kasi hindi kami makapasok, andun yung kapatid niya. So what we did is this, pinag-pray over po namin. Na wala nang ganito-ganyan, covering ng blood ni Jesus. Ayun, pumayapa ang bahay. Hindi, listen to this. Nung kinuwento ko yun sa kausap po namin ng Thursday, po, alam ko po yan, pero nangingilabot pa rin. Because it's not just something na kailangan mo lang malaman, dapat i-apply mo rin. Ngayon, bakit po tayo darating sa pagkakataon na tatapang tayo? Kasi hindi tayo nag-iisa. Kasi never kang mag-iisa. Kasi kasama mo ang Panginoon palagi. Kaya nga, gano'n na lang katapang si David. Nung harapin po niya si Goliath. Actually, si David po, hindi siya nakatingin dun sa bato na meron siya. Hindi siya nakatingin dun sa kalasag, dun sa armor bearer ni Goliath. Hindi siya nakatingin sa laki ni Goliath. Alam niyo saan siya nakatingin? Sa kapangyarihan ng Diyos na meron siya. Dahil kapag nakatingin ka sa Diyos na meron ka, walang sino mang demonyo, maging si Satanas, ang pwede makaharap sa iyo. Kasi bakit? Victorious ka agad eh. And we need to live in that victory. We need to walk in that victory. Ang sabi po dito, do not be dismayed, for I am your God. Huwag kang madismaya. Huwag kang malungkot. Huwag kang manghinawa sa buhay. Kasi bakit? Buhay ang Diyos na meron ka. Isn't it amazing na tayo palagi nating nakakalimutan yung katotohanan na buhay yung Diyos po natin? Isn't it surprising na naranasan na natin na maraming beses? Tapos kapag mayroong challenge, nakakalimutan na naman natin. Church, this day, IDC, itong araw na to, I hope it should give us confidence na kasama po palagi natin ang Panginoon, na hindi po natin kailangan matakot. Amen po ba? Ito po yung pangako ng Panginoon, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Second po, know His character. Ano po yung isa sa mga character ng Panginoon? He always protects. Palagi po tayong pinoprotektahan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Psalms 46, 1-2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Ang kailangan dyan, huwag ka daw matakot. Kasi bakit? Yung Panginoon daw na meron ka, He is our refuge and strength. An ever-present help. Pakisabi, ever-present help. Ang ibig sabihin, anytime. Sino sa inyo yung meron ng experience na nangako sa inyo yung kaibigan nyo na tawagan mo lang ako and I'll be there for you? Sino na nakapangako ng ganon? Ikaw mismo yung nangako o kaya pinangakuan ka ng ganon? Bigara, ni-name drop. Meron na ba? Yung iiwan ka ng lahat pero ako, I'm gonna stick by your side. Naranasan nyo na? Masarap makatanggap ng ganon. Makasarap makatanggap ng ganon pangako. Masakit lang kapag di tinupad. Malalim to. Pinanggagalingan to. Hindi, di ba? Isipin mo, nandun ka dun sa pinaka-darkest na part ng buhay mo, pinaka-mahirap, pinaka-masakit na part ng buhay mo. Then itong tao na nagsabi sa'yo na kapag kailangan mo ko, tawagin mo ko, wala. Kuya, natanggal. Nawawalan ka na ng pag-asa. Pero papuri sa Panginoon ang sabi niya, ako palagi ako nandyan para sa'yo. Ako kahit anong sitwasyon, hindi kita iiwan. Ako palaging mo kong malalapitan. Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. Therefore, ang sabi dyan, hindi tayo matatakot. Ibig sabihin, kaya hindi ka matatakot, anumang dagat ang languyin mo, anumang apoy ang susuungin mo, kasi kasama po natin ang Panginoon. Amen. The secret of the confidence, ang sabi po dito, is the consciousness of the nearness of God. Yun daw pong sikreto na meron kang confidence, na hindi ka natatakot, na hindi ka nagkaka-anxiety. It's not about how much you know. It's not about the talents that you have. It's not about the money that you have. But it's all about the God that is near to you.
yung consciousness mo, yung kaalaman mo lang, yung yung idea na meron ka na malapit sa iyo yung Panginoon. That should give us yung confidence na kailangan po natin para hindi po tayo matakot. Nakuha po ba? Nakuha po ba? Ito po, nabasa ko to sa, nakalimutan ko yung page. God question nata. Ang sabi, the psalmist applied the logic of faith. If God is a real refuge, naniniwala po ba kayong refuge and strength po natin ng Panginoon? Do you believe in that? If God is the real refuge, strength, and help to His people, then, pakisabi, then, there is no logical reason to fear. So kung naniniwala ka na ang Diyos ang sandigan mo, bakit ka matatakot? Kung naniniwala kang palagi nandiyan ang Panginoon mo, bakit ka matatakot? Alam niyo, meron po ako narinig, I don't recall kung si Pastor Man or si Pastor Ron yung nagsabi, basta ang sinabi ganito, the moment na natakot ka, and then nanatili kang takot, ang sabi pong ganyan, para mo sinasabing hindi buhay yung Diyos na sinasamba mo. Pero kung talagang buhay yung Diyos na sinasamba mo, dapat di ka na natatakot. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka na matakot. Biglayin mo, wag. Baka matakot bigla. 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Ang pong last na nature ng Panginoon, know His nature, ang sabi dyan. Ano pong ibig sabihin yan? He is the source of peace. Pakisabi po, peace. Lalo na ngayon. Ang dami po mga taong walang kapayapaan. Actually, nag-uusap nga po kami, lalo na nung Friday, lalo na yung mga jeepney drivers, yung mga marami pong naapektuhan because of this war. At marami pong nawawalan ng kapayapaan. Yung iba hindi na alam yung gagawin. Actually, meron akong mga kakilala, nag-grab din po, grab driver din na mga kotse. Sobrang nagbaba yung mga customer po nila kasi nga, mahal eh. Yung minsan yung kita, yung sahod sa isang araw, napupunta lang sa sa pamasahe. So, madami pong apektado at madaming nawawalan ng pag-asa sa mga kabataan. Siguro, if ikaw yung provider sa bahay, siguradong apektado ka dito. Kung ikaw yung breadwinner, siguradong apektado ka. Siguradong makikita mo yung effect. Kung nagbabayad ka ng bills, talagang makikita mo yung grabe ng pagtaas. Tapos, kung self-sustained ka naman na estudyante, talagang makikita mo parang, paano ko pa gagawin to? Nagtatanggal sila ng mga ganito, ng mga ganyan. Lalo na, pag nakikita mo malapit na yung camp, hindi ka pa nag-register. Baka unti-unti na nawawalan yung kapayapaan natin. Pero ang sinasabi po ng verse na binasa po natin is this. Babasahin pala natin is this. Kahit na, hindi pa rin magkukulang ang Diyos. Ang sabi po ng Hebrews 13:5-6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Pakisabi, be content with what you have. Kuya, wala naman akong pera, paano ako magiging kontento? Meron kang Diyos, kapatid. Kuya, wala akong material na bagay, meron kang Jesus sa buhay mo. Na paano ka? Ang sabi po dito, tuloy po natin, because God has said. Sino daw po yung nagsabi? So kapag ba meron sinabi yung Panginoon, kailangan ba paniwalaan natin? Kapag ba merong sinabi yung Panginoon, kailangan ba yakapin natin? Ang sabi po dito, for God has said, never, pakisabi, never. Never will I leave you and never will I forsake you. Hindi kita iiwan at hindi kita. So bakit ka matatakot? Bakit ka mawawalan ng pag-asa? Kung pinangako ng Panginoon at naniniwala tayo sa Panginoon na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. So dahil alam natin, pakisabi, alam natin, na hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos, so we say with confidence, ito daw po yung babanggitin natin. Alam niyo yung may confidence? We declare by grace, walang confidence yan. Pero kapag sinabi natin that by grace, yan yung confidence. Kaya i-declare natin ngayon to. So we say with confidence, kung naniniwala ka, i-declare mo. Anong po sinabi dyan? That the Lord is my helper. Tinitignan ko, baka blurred, di nyo nakikita. I-declare natin, in 1, 2, 3, go, that the Lord, ulit, yung iba sa inyo, medyo, mabagal ba yung internet sa likod? Basahin po natin, i-declare po natin kapag sinabing i-declare na merong pananampalataya. Ito po, ito lang, oh. Di na babasa? Gusto niyo palakihan ko ba yung font niyan?
Sabay-sabay po nating i-declare. Kapag sinabing i-declare, sabihin na merong conviction. Sabihin na naniniwala tayo. 1, 2, 3, go! Para sa inyo yan. Para sa atin po yan. Pangako po ng Panginoon yan. Kung naniniwala ka, i-declare mo na malakas na hindi ako pababayaan ng Panginoon, kaya hindi ako matatakot. Yes, it may be true. Listen to this. It may be a fact na hindi ka sure kung makakapag-aral ka pa. It may be a fact na wala ka pang pang-register ng CAP, but the truth is God will provide. Yan po yung totoo na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, maniniwala ka ba? Ang sabi po ng John 14:27, itong kapayapaan na bibigay ko sa inyo, hindi kagaya ng sa mundo. Peace I live with you. Kaninong peace? Kay Jesus. My peace. Ang sabi po ni Jesus, itong kapayapaan ko, shalom. Ito yung ibibigay ko po sa inyo. Kaya kapag po sinabing shalom, yung peace, ang ibig sabihin niyan, buong pagpapala. You are blessed, spirit, soul, and body. Ang ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, pinagpala na ng Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, hindi tayo natatakot. Kasi bakit? Meron tayong shalom. God bless you all. Diba? 2 beses pa natin binabanggit. Alam nyo, kahit sa chat, inuulit na natin yan eh. Shalom, shalom. Kasi bakit? Naniniwala tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan na hindi galing sa mundo. Kasi bakit? In reality, ang sabi ng verse na yan, I do not give to you what the world gives. So nagbibigay daw ng kapayapaan yung mundo. Ano po yung kapayapaan na binibigay ng mundo? Pera, fame, power, status. Pero yung mga bagay po na yan, temporary lang lahat. Pakisabi po, temporary. Pero yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, eternal. Yung kapayapaan na binibigay ng mundo, nakabase po sa mga nangyayari. Pero yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon, nakabase sa Kanya. Kaya ang ibig sabihin, palagi tayong pwedeng maging payapa. Pakisabi naman sa katabi mo, pumayapa ka. Huwag yung mamayapa ka na. Pumayapa ka. Okay? Pumayapa ka. Yan po yung ibig natin sabihin dyan. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ito naman po yung part natin. Pakisabi, hindi ito automatic. Para maranasan natin yung kapayapaan na galing sa Diyos. Ang sabi po ng pinaka-last part ng verse na yan, huwag kang matakot, don't let your hearts be troubled, and don't be afraid. Kaya pakisabi, huwag kang matakot. Huwag kang magduda. Diyos ang iyong kalasag. Ayan, dyan po yung sinasabi niyan ng verse po na yan. Sa Panginoon lang po tayo nakadikit palagi. Nakuha. Natututo. Na-encourage naman. Pumunta tayo sa pangalawa. To be victorious over fear and anxiety, you need to know who you are in Christ. Kailangan mo daw malaman at ipamuhay kung sino ka kay Kristo. Ang ibig sabihin po nito, knowing your identity as a child of God is the ultimate antidote to fear. Kung kapag alam mo yung identity mo, kung sino ka sa Panginoon, kung sino ka bilang anak ng Diyos, ito daw yung pinakalunas para sa takot at saka anxiety. Ang tanong, alam po ba kaya natin kung sino tayo sa Panginoon? Ang sabi po ng Romans 8:14-16, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you will live in fear again. So ang ibig sabihin, kapag meron kang Spirito ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, nililid ka ng Holy Spirit. At yung Spirito po na yan, ang sabi dyan, does not make you a slave to fear again. Kaya di ba meron tayong kinakanta, you are no longer slaves to fear. Bakit? Dahil anak po tayo ng Diyos na buhay. Dahil anak ka ng Diyos na hindi pumapalya. Dahil anak ka ng Diyos na tapat kailanman. Kaya nga hindi po tayo dapat matakot. Kaso, kaya po tayo natatakot kasi nakakalimutan natin yung identity po natin. Mayroong mga pagkakataon na nakakalimutan natin yung identity natin. Para po mag-gets po natin na sa mundo po ngayon, paano natin nakakalimutan yung identity po natin. Once again, hindi po ako nagko-condemn. Mahal po namin kayo, the LGBT community. Paano nila nakakalimutan yung identity nila? Yung lalaki, kapag pinanganak, meron nakasabit, ano po yun? Kapag wala, yung iba sa inyo, hindi na ata naniniwala. Simple lang. Hindi po ginawang komplikado ng Diyos ng tao. Kapag yung bata, tinignan sa ultrasound,
Meron kang nakita. Reproductive system. Merong penis. Ano yon? Kapag merong vagina, pero yan po yung kino-confuse ni Satan ngayon. It is widely accepted na okay lang kasi feeling mo naman babae ka, kahit na lalaki ka, okay lang. Tapos kapag sinabihan mo ng katotohanan, meron na akong depression, kuya. Bakit hindi nyo kami kayang tanggapin? Ang tanong, bakit hindi mo kayang tanggapin yung pagkakalikha ni Kristo sa'yo? Nakukuha po ba natin to? Ang sabi po dito, hindi tayo magiging slave ulit. Nasa sayo. It's your choice. Ang sabi po dyan. Alam nyo, tayo na mga anak ng Diyos, sino dito naniniwala mahal siya ng Panginoon? We are being led by the Holy Spirit. We are being corrected by the Lord through His Word. Kasi po sobrang mahal tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos, kaya mahal niya tayo. At mahal niya tayo, kaya hindi niya tayo pababayaan. So ang tanong, bakit ka matatakot? So ang tanong, bakit ka mamumuhay kung saan ka niligtas ng Panginoon? So ang tanong, bakit mo gugustuhin na ibigay yung identity na pilit pinupukol ng mundo sa'yo kaysa sa identity na binibigay ng Panginoon sa'yo? Alam nyo, we just need to choose. Pero sobrang laid bare na po ng Bible sa atin. We just need to choose kung ano po yung paniniwalaan po natin. Tayo ba'y talagang sinumpa hanggang ngayon o pinagparalan ng Panginoon? Talaga bang tayo pinatawad na? O namumuhay pa rin tayo sa kasalanan? We need to choose. Kapatid, hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng dalawa. Pipili lang po tayo ng isa. Pakisabi sa katabi mo, pili ka ng isa lang. Lalo na po para hindi tayo magkaroon ng anxiety sa buhay po natin. Hindi po ako medical expert. Hindi ako nag-aral ng psychology and all. Pero naniniwala lang ako sa sinasabi ng Bible that yung anxiety na yan, walang karapatan yan. Walang kayang gawin yung anxiety. Basta naniniwala ka kung sino yung Diyos sa buhay mo. Basta pinaniniwalaan mo kung sino ka sa Diyos na sinasamba mo. Last na lang po, naalala niyo po ba? Yung prodigal son. Alam niyo kung anong ginawa ng prodigal son? Umalis, nagrebelde, bumalik, niyakap ng tatay. Identity, ni-restore yung identity. Alam niyo kung ano nakakalungkot sa kwento ng prodigal son? Si kuya ni prodigal son. Alam niyo kung anong nangyari kay kuya ni prodigal son? Nagalit sa kanyang tatay, nagtampo. Kasi bakit? Ang sabi ni kuya sa tatay niya, nung in-invite siya ng tatay niya pumasok, tay, ang sabi niya, buong buhay ko, nagtrabaho ako, lahat ng inuutos mo, sinunod ko. Tapos hindi mo man kami mabigyan ng maliit na kambing para mag-party-party kami ng mga tropa. Alam mo kung ano yung sinabi ng tatay? Anak, parang nakakalimutan mo lahat ng sakin sa'yo. Ito po yung nami-miss out natin every time we are forgetting our identity in Christ. Nakakalimutan natin pinagpala na tayo ng Panginoon. Nakakalimutan na po natin na nag-provide ang Panginoon ng pandemic, kaya magpo-provide pa rin siya ngayon. Nakakalimutan po natin niligtas tayo ng Panginoon, kaya ililigtas niya ulit tayo ngayon. This is the problem kapag nakakalimutan natin yung identity po natin. But I hope sa ating lahat, lalo na mga kabataan, please, huwag niyong ilagak yung identity ninyo sa mga achievements ninyo. Huwag niyong ilagak yung identity niyo sa mga kayamanan na meron kayo, sa mga kaibigan na meron kayo. Kasi bakit? Papalya po lahat ng yan. Ilagak po natin yung identity po natin sa Panginoon lamang. Take note of this. Maniwala kayo. Kahit anong mangyari, hindi po kayo mauuga. Kahit anong mangyari, hindi po kayo mauuga. Ang sabi po ng Matthew 7, 9-11, you parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Kayo na mga magulang, kapag daw po humingi ng tinapay ang inyong mga anak, bibigyan niyo ba sila ng bato? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Kung hihingi po sila ng isda, bibigyan niyo ba sila ng aas? Ano po sinabi dyan? Of course not. Pakisabi, of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? So yung mga magulang po natin, ang sabi po dyan, lahat po ng mga magulang magtaas ng kamay. Sige po, lahat ng mga magulang magtaas ng kamay. Ayan, gusto ko lang pong sabihin na papuri po sa Panginoon sa mga buhay ninyo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga magulang po natin. Hindi po madali. Tama, hindi po madali. Because it entails sacrifice and responsibilities. Tama po ba, mga magulang?
Ako po, naniniwala po ako na ganyan because my father sacrificed yung pong 28 years ng buhay niya na malayo sa amin for him to provide for our family para po mapag-aral niya po kami. Yung mga nanay na nasa bahay, yung iba sinasabi, housewife ka lang naman eh. Huwag niyo pong lalanglangin yung housewife. Kaya meron tayong malinis na bahay dahil sa mga housewife na nanay. Kaya meron tayong kinakain sa mga bahay natin dahil po sa kanila. Wala pong maliit na trabaho sa pagiging nanay at tatay. Ang sinasabi ko lang, ang sinabi po ng Bible, kung kayo na mga masasama, masama po ba kayo? Hindi naman. Okay? Pero kung yung mga magulang na masasama, ibinibigay yung pinaka-the best sa kanilang mga anak. Ang sabi po ng verse na binasa po natin, how much more? Pakisabi po, how much more? Will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So kung pinagkakaloob nyo po yung mga magagandang bagay para sa mga anak nyo, ito po yung gusto ko sabihin. Huwag nyo pong hayaan na yung gusto ninyo yung mangyari sa mga anak ninyo. Nawa po, hayaan po natin ang gusto ng Panginoon yung mangyari sa mga buhay ng mga anak ninyo. At sa atin naman ng mga anak, ito lang po yung sigurado ako. If not all, generally ng mga magulang, wala po silang bagay na bibigay or papagawa sa atin na ikakapahamak po natin. Kaya nga sunod po tayo sa kanila. Pakisabi naman sa katabi mo, sunod ka na. Pero ang sinasabi po ng verse na yan, human love, ang sabi po ng note po natin dito, human love, though well-intentioned, is limited by our flaws and finite resources. So yung pag-ibig ng mga magulang, yes, sobra-sobra po yan, promise. Lalo na yung mga tatay na nagsasakripisyo, yung mga nanay na nagsasakripisyo, sobra-sobra po yan. Pero may flaw pa rin. Pero may hangganan pa rin. Kaya po ang sinabi dito, mas higit na yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi po bakit? How much more will your Heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Kasi po bakit? Yung pong pag-ibig ng Panginoon, perfect. Yung pong pag-ibig ng Panginoon, endless. It is boundless. Wala po itong hangganan. It is limitless. Kaya mag-camp na tayo ng limitless. Woo! Sinong excited? Sana mamaya excited na tayong lahat. Ang sabi dito, if you truly know who you are in Christ, you no longer have to live in fear or anxiety. Hindi mo na kailangan matakot. Kasi bakit? Kilala mo kung sino yung Diyos mo eh. You are not a slave to your words, but a deeply loved child. Kaya nga po, di ba, nagamit ko na itong example sa inyo before. Palagay nyo po, kahit sino bang tao, for example, kingdom-wise, merong hari, merong reyna, merong mga taga-silbi, merong mga slaves, merong mga warrior. Palagay nyo, okay lang ba sa isang taga-silbi, sa mga slaves or warrior, na madaling araw gisingin yung hari, tapos sabi nila, boss, pingin tubig. Alam mo anong bibigay doon? Kamatayan. Nano, pitikan ta kabatal. Liigan tama. Palagay nyo, yun yung gagawin ng mga slaves. Palagay nyo, kaya nilang gawin yon? Kapalit nun, buhay. Pero alam nyo, sinong may kapangyarihan? Nagisingin yung ama, yung hari, 3:00 ng madaling araw, yung anak ng hari. Are you getting the point? Ang ibig ko pong sabihin, we have that very access. Meron po tayong pwedeng access sa ating Ama na Lord, nahihirapan po kami ngayon, pero alam ko magpo-provide ka. Na hindi po natin kailangan check yung timing kung good mood ba yung Panginoon natin. Kasi bakit? Lagi tayong mahal niyan eh. Kaya nga every time na lumalapit ka sa Kanya, He is so excited. Kasi bakit? Ang tingin niya po sa atin, anak niya po tayo. Kung tinanggap na po natin si Jesus, ang tingin po sa atin ng Panginoon, anak niya tayo na itong anak ko na to, I love blessing my children. Gusto kong ibuhos lahat ng pagpapala ko sa Kanya. Kaya nga hindi po natin kailangan matakot. Kaya po hindi po natin kailangan magkaroon ng anxiety. Yes, once again, hindi po natin choice na meron pong darating na balita na bagay sa atin that it will cause us to have fear and anxiety. Pero choice po natin kung mananatili tayo doon. Kuha. Nakuha ba? Choice mo kung mananatili kang merong anxiety. Tsaka ako sisipunin ka. Ikaw yung makakapagpalaya sa'yo. Kuya, paano po yung sinasabi nila na yung mga tao daw na ganyan, wala na silang sariling desisyon sa buhay? Sabi po nung nakausap ko na doktor kanina, meron. Nahihirapan ka lang pumili dahil merong spirito na gumagambala sa kaisipan mo. Doktor po yan, di po ako nanguhula.
Nakukuha po ba yung ibig ko sabihin? Choice lang talaga ng tao kung mananatili po siya doon. Eh kuya, ikaw ba naranasan mo yan? Oh, if you just know. Kung alam nyo lang. Marami pong mga tao na nandirito ngayon that overcame yung anxiety, yung depression, not because they know how to fight it, but because they know, nalaman po nila kung sino sila sa harapan ng ating Panginoon. They lived in their God-given identity. At yun po yung meron tayong lahat. Pakisabi yun yung meron ka. When you stand secure in this identity, your peace is not based on your circumstances. Hindi po nakabase yung kapayapaan mo sa mga nangyayari sa paligid mo, but on the unchanging character of the one who calls you His own. Yaman na yan, no? When you stand secure in this identity, your peace is not based on your circumstances, but, ang sabi dyan, on the unchanging character of the one who calls you His own. Ang tatay po natin, tayo po yung mga anak. Are you there? May natututunan po ba? If you truly know who you are in Christ, you won't have to fear or to worry. Wala ka dapat ikatakot. Okay, last but not the least. To be victorious over fear and anxiety, you need to know your God-given authority. Pakisabi, powerful ka. Pakisabi, hindi ka basta-basta. Harapin mo yung katabi mo, pakisabi, hindi ka basta-basta. Yung kabila naman, pakisabi, may K ka. May Kristo ka. Praise the Lord. Luke 10:19. Ano po sinabi ng Panginoon dyan? I have given you to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And nothing, pakisabi nothing, will harm you. Ang sabi po ng Google, the authority over evil, ito po yung snakes and scorpions symbolizes demonic powers or spiritual enemies. So ang sinabi po ng Panginoon dyan, binigyan tayo ng authority para mapaglabanan yung mga demonyong gumugulo sa atin. Tapos, ang sabi po dito, I have given you authority to, alam niyo kung anong ibig sabihin ng trample? Anong ibig sabihin ng trample? Op! Wait lang. Lalo na yung sa mga bandang dulo doon, medyo dahan-dahan lang po tayo, baka dumiretso tayo functional. No, just kidding. We are protected. Ang sinasabi ko lang, kapag nga pumapatay ka ng isip, may ipis, may dikdik eh. Di ba? Kapag merong ipis na feeling butterfly, tapos dumapo, pandikdik me eh. Hindi pa po dapat mas pandidikdik natin yung kaaway? Eh ba dapat mas pandikdik tala rin demonyo kayang kakatang paligid? Hindi ba dapat every time that we are casting out demons, hindi kayong, demon, umalis ka dyan. Kailangan may authority. Kailangan, hindi naman mayabang, pero may confidence na meron kayang gawin ng Diyos na meron ka. That you are more powerful than them. Kaya nga, hindi ka dapat matakot pagising mo na baka meron demonyo sa tabi mo. Dapat matakot yung demonyo sa tabi mo na magigising ka na. Kasi bakit? Dapat mortal enemy tayo ng demonyo. Nakakatakot kung friends kayo. Seryoso. Seryoso po yan. So kung yung ipes, yung mga insektong kinaiinisan natin, inaapakan natin, we're trampling them underfoot. Hindi ba't mas pandamusakan tayo dapat yung kalaban? Sorry, gusto ko pong gamitin yung Kapampangan. Pandamusakan tayong kalaban. Pandamusakan tayong kalaban. Yeah! Listen to this. Why do you need to trample Satan underfoot? Listen to this. Satan never stops pursuing his mission to steal, kill, and destroy. Tama. Hindi po siya tumitigil dyan. So we, pakisabi, we, as Christians, must remain vigilant and unwavering, fighting back through prayer and authority God has given us. Alam nyo, meron po tayong kapangyarihan. Pakisabi, may kapangyarihan ka. Minsan bibig, minsan kiligili. But we have the authority, kidding aside. Church, listen to this. We have the authority. Ang sabi niyan, kailangan apak-apakan natin yung kaaway po natin. Alam nyo, basahin ko na. 2 Corinthians 10:3-5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. So kung yung Iran,
ginigera yung Israel, ginigera yung bawat isa, yung US, ginigera yung bawat isa. Hindi tayo makikipaggera dyan. Bakit? Bakit? Kasi wala tayong panlaban sa kanila kung hindi panalangin. Listen to this. Verse 4, the weapon we fight and with, Verse 4, the weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ang sinasabi po dito, kapag meron ng pagsubok, kapag meron ng demonyo, nagkakaroon na ng problema sa family, hindi po yan basta problema. Demonyo po yan na gumugulo sa bahay. Kapag meron ng thought na nagsasabi sa'yo, hindi ka na makakapag-aral, hindi po galing sa Diyos yan. Kapag meron na pong kapagsubukan na nagsasabi sa inyo, hanggang dyan ka na lang, bulong po ng kaaway yan. All you have to do is to position yourselves in prayer. Tapos apak-apakan na po natin ang ulo ni Satanas po na yan. Ang tanong, paano mo paapak? Parinig naman kung paano mo aapakan si Satan. Woo! Come on. Believe it or not, chains are being broken right now. Chains are being broken right now. Hallelujah. Meron po nangyayari. Oh, believe me, meron nangyayari. James 4:7, last verse. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So kung gusto mo na manatili kang victorious over fear and anxiety, oh man, you have to trample Satan underfoot. You have to trample his demons underfoot. At kailangan submitted po tayo fully sa ating Panginoon. Resist the devil. Huwag kang makikampi sa kanya. And he will flee from you. Tatakas po yan sa atin. Tatakot po yan sa atin. Victory over fear and anxiety. You need to know the Lord your God. You need to know who you are in Christ. And you need to know your God-given authority. Ang sabi po ng last phrase po natin, when you know the Lord, understand who you are in Christ and grasp your God-given authority, victory is yours. Pakisabi po, victory is mine. Victory is mine. And with that, gusto ko pong tumayo tayong lahat. Meron po akong tanong sa bawat isa po sa atin. Ang tanong, ngayong nalaman natin that we have this kind of identity, we have this kind of God na hindi po basta-basta, na hindi kayang talunin ng kahit na sino, at meron tayong God-given authority. Ang tanong, ano yung mga demonyo na gusto mong palayasin at apakapakan ngayon? We all have challenges. Meron po lahat tayong mga hinaharap na problema. Sa kada pamilya po na nire-representa ninyo, maniwala kayo sa hindi, meron mga demonyo na naka-assign dyan. Ang tanong, gaano ka kahanda na apakan yung ulo ng demonyo na yan? Yung pong demonyo na pilit ginugulo yung family mo, yung demonyo na pilit pinapasok, hindi, sige matakot ka, sige magka-anxiety ka, sige magka-depression ka, sige wala naman na nagmamahal sa'yo. Ngayong oras na to, pakisabi sa demonyo na yan, tama na. At gusto ko po, i-apply po natin agad-agad ang pinag-aaralan po natin ngayon. I want you guys to think of those battles na meron ka na ikaw lang yung nakakalamat ng Diyos, and to face them in spiritual realm. At ngayong oras na to, sigurado ako, merong papalayain ng Diyos. Pero, you need to do the act. Hindi lang po ngayon, kundi sa pang-araw-araw na buhay po natin, we are to trample the enemy underfoot. The question is, are you ready? Handa ka na bang apakapakan si Satan? Alam mo, kung merong sakit sa family mo, hindi galing sa Diyos yan. Apakan mo yung ulo ni Satanas. Kung meron pong kakulangan sa buhay mo, kung meron pong tao na pinagpipray mo na mabago, hindi po galing sa Diyos yan. Kailangan mo makipaglaban sa pananalangin. Kung meron ka pa rin addiction hanggang ngayon, kapatid, apakan mo na yan. Now I'm gonna give you a moment. Think of those things. Lahat ng mga palagay mo, atake ni Satan sa iyo, yung kakulangan sa pamilya ninyo, yung sakit, yung relationship problem. Think of all those things. And then you pray. Itaas po natin sila sa Panginoon. Come on, just pray. Think of them. Isipin po natin yung mga bagay na yan. Yung change na patuloy po, na tinatanikala tayo sa addiction, sa kasalanan, sa identity crisis po natin, sa kakulangan sa bahay. Think of those. They are not from the Lord. These are demons.
na choke yung mga answered prayers po natin sa Panginoon, labanan po natin. Come on, just think of them. Or kung meron ka sariling demonyo na hinaharap mo ngayon na hindi alam ng mga kaibigan mo, think of those. Isipin mo yung mga bagay na yan. Even if you can imagine, nasa harap mo si Satan ngayon, na matagal ka nang pinahirapan, na matagal kang hinold sa kanyang kapangyarihan, na matagal kang kinulong sa iyong nakaraan. Harapin mo siya ngayon. And as an act of faith, ang gusto kong ideklara po natin, Satanas, wala ka ng karapatan sa pamilya namin. Apakan po natin yung ulo ni Satanas na yan. Apakan po natin yung mga demonyo na yan. Come on, let's pray. Let's battle in prayer. Come on. Let's wage war. Come on. Hallelujah. Oh, Satan, you have no use. You have no power. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on. Pray for your family, church. Kailangan mong ipanalangin yung family mo. Oh, you are to pray for your friends. Kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nababago yung mga tao sa paligid mo, because you need to pray for them more. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Church, paalala lang, si Satan hindi tumitigil. Anong karapatan nating tumigil? Church, kung hindi tumitigil si Satan, tayo ng mga Kristiyano, patuloy dapat manalangin. Come on, let us pray, Church YDC. You pray, hallelujah. Come on, manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Satan, wala kang karapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, Satan, gone are the days na makakakilos ka sa mga kabataan namin. Oh, Satan, wala ka ng karapatan sa mga pamilya namin. Oh, Satan, wala ka nang pwede magawa sa mga kaibigan namin, sa mga mahal namin sa buhay. For today, we stand victorious, and today we declare that you are a defeated foe in the name of Jesus. Oh, Satan, that fear, that anxiety, that depression has no hold in us. Oh, in Jesus' name, Lord, I declare freedom. Lord, I declare freedom in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, ngayong oras na to, nagdideklara po kami, Panginoon, ng kalayaan. Lord, sa mga kabataan, sa mga magulang na mayroong anxiety na hinaharap, Lord, we declare freedom in Jesus' name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat dahil kami ng mga anak mo, kami malaya na, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. At Lord, sa pang-araw-araw na ibibigay niyo pa po sa amin, Panginoon, mananatili po kaming matagumpay. Aapak-apakan ng kaaway at ang kanyang mga kampon ng kadiliman. At Lord, magiging buhay na patotoo na ang aming Panginoon ay hindi pa tapos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, thank you for I know patuloy po kayo nagpapalaya. Patuloy po, Lord, continuously you are setting free my brothers and sisters. At Lord, alam ko, hindi po ito matatapos dito, Panginoon. Dahil alam ko, Ama, yung mga tunay na pinalaya mo ay tunay na malaya. Hindi na po babalik sa nakaraan, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, as we continue this thing, ito pong programa po namin, Panginoon, ang inihiling namin. Holy Spirit, patuloy po kayong mangusap. Patuloy po kayong kumilos. At patuloy po kayong gumalaw. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.